Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga high-performing local government units o LGUs at Local Nutrition Focal Points o LNFPs na mayroong outstanding nutrition program management practices. Kasabay ito ng pagkikilahok ng Pangulo sa 2024 National Nutrition Awarding Ceremony nitong Biyernes. Pinangunahan ng National Nutrition Council o NNC buhat noong 1978. Sinusuri ang mga LGU awardee batay sa kung paano ito lumilikha ng mga pulisiya, naglalaan ng budget, nagpapatupad at nagpapatuloy ng epektibong nutrition programs. Kabilang sa mga LNFP awardee ang mga LGU worker na nakatutok sa koordinasyon at pangangasiwa ng nutrition programs. Binigyang pagkilala ang mga ito batay sa husay nila sa koordinasyon, pamamahala at pagsusulong ng aktibidad at programang pangnutrisyon. Pakinggan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang aktibidad. It is clear that the strength of a nation lies in the well-being of its people. A healthy citizenry, fueled by proper nutrition, forms the foundation of a productive and prosperous society. We are constantly reminded that we must be mindful of the food that we consume and the environment that we surround ourselves with. However, we do not always take time to recognize the passionate individuals who are dedicated to our shared mission of building a healthier nation. This occasion is very timely as we are zeroing in on healthcare and nutrition strategies that will sustain our country's development. I am therefore delighted to join you in the 2024 National Nutrition Awarding Ceremony. Today, we honor and we celebrate the outstanding achievements of 23 local government units and 5 local nutrition focal points for their exceptional efforts in improving the nutrition situation in their places, in their areas. Congratulations to all the awardees.
This is a moment for reflection, recognition, and a renewed determination in our pursuit of a stronger and healthier Bagong Pilipinas. While we have made significant progress, it cannot be denied, the Philippines continues to face complex nutritional challenges. Malnutrition exists at alarming levels across different stages of life throughout our country, and this has multifarious effects. It has wrought deleterious effects on the cognitive development and the future of our children. It has contributed to our children falling behind in their education. We just had a meeting with the Second Congressional Commission on Education, or EDCOM 2, a few days ago. And that study found most students are already 2 to 3 years behind curriculum expectations by the time they reach grade 3. And therefore, it's very, very clear, it's never too early, because the effects are the effects of malnutrition, stunting, that start at a very young age. And after a certain age, maybe around 8 years old, they are very difficult to reverse, if actually possible. And that is what the study has given us. And this and other findings have made a significant impact on our social and economic development as a nation. We are taking urgent, decisive, and multi-sectoral action to address the problem. In line with our commitment to addressing malnutrition, we have launched several key government programs. We have, first of all, changed the policy, wherein we have shifted the policy of the Department of Health, where we are trying to improve our services in terms of the preventive phase of healthcare. And the curative phase, of course, I think is very clear. But the preventive phase, and that includes nutrition. Furthermore, even in the Department of Agriculture, we have stopped talking about simply food supply. We have now started talking about nutrition. It is not sufficient that we have we have enough of everything to eat. If the family, especially the child, are not still eating the right things. And that is why we have a program with DSWD that addresses that problem. And that problem, we have done a program for the first 1,000 days of a pregnant mother. Before that, even the pregnant mother is already attended to, and then for the next 2.5 years. After that, we have feeding programs in school. We have feeding programs that make sure, meron tayong bagong sistema ngayon. Pagka yung binibigyan natin na kasama sa feeding program, meron silang booklet. At parang sinasabi, sa bawat linggo, ito yung dapat na makuha kayong carbohydrates, pero dapat meron din kayong gulay na ganito, dapat meron din kayo. So pag inubos mo na yung isa, kailangan yun na lang yung natitirang kukunin nyo. That way, we somehow balance. So nutrition is the key. And that is why this is such an important event, because we have seen the initiatives of the local governments. Noong 2023, nilagdaan ng inyong lingkod ang Executive Order number 44 upang maipatupad ang Walang Gutom 2027. Yun yung programang sinasabi ko na nutritional ang iniisip, hindi lamang food supply. Ito ay may food stamp program. Layunin ng programang ito na masuportahan ng mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3,000 pisong monthly food credit. Kung kada sambahayan upang ipambili ng masustansyang pagkain sa mga stall ng kadiwa at mga otorisadong tindahan. Kapalit ng tulong na ito, ang pagdalo nila sa mga sesyon pagtungkol sa nutrisyon at mga aktibidad sa pagsulong ng trabaho. Itong taon naman, dinawakan natin ang saklaw ng Pantawid Filipino Program o 4Ps.
Mamamahagi tayo ng 350,000 piso na bawat buwan sa mahigit 68,000 mga 4-piece household na may buntis o batang may edad na 0 hanggang 2 taong gulang. Layo nito na matugunan ang malnutrition sa mga bata na nasa ilalim ng 4-piece program. These efforts align with the goals of the Philippine Development Plan, which sets a target of achieving zero hunger by 2028 as part of our commitment to sustainable and inclusive growth. But the national government is not alone in this fight. Through the support and corresponding efforts of our local governments and their chief executives, we can achieve more and cover more ground in this fight that we have started. Last Tuesday, we had an in-depth discussion on the need to address stunting and nutritional issues so we can strengthen our children's foundation and allow them to succeed in their education and in their later life. I have directed the DILG to ensure that healthcare and nutrition are included as a priority indicator in our seal of good local governance. We are looking again at the criteria that is being examined when granting the seal of local government, and I insisted that healthcare be part of that. Healthcare in terms of nutrition, healthcare in terms of vaccination, in terms of access to health services. These are the things that are very, very important. We really must take to heart the very painful lessons of the pandemic. Wag natin, nahirapan tayong lahat sa pandemya. Lahat tayo, we have all suffered losses to our families, of our loved ones. And so let not that pain that we suffered through go to waste. Let us use that and learn the lessons of the pandemic and build up our healthcare system, build up our nutritional system. It's the only way to go. This ensures that the whole-of-nation approach is pursued as we go towards our goal of promoting the health and nutrition of future Filipino generations. I once again urge all local chief executives, commit to providing your counterpart investments in nutrition, especially for nutritionally at-risk pregnant mothers for the first 1,000 days of life of children and beyond. It is essential that adequate health and nutrition interventions are integrated into the annual investment plan of each local government unit. Investing in human capital is the key to securing our nation's future. Therefore, let us intensify our commitment to breaking the cycle of intergenerational malnutrition by looking after the welfare of our people, especially pregnant women, mothers, and their children. To our awardees, once again, we commend your dedication, your initiatives, and commitment to improve the lives of the most vulnerable in our society. Let the best practices that you have introduced in your respective communities inspire others to create a ripple effect that will move out towards the countryside, towards a healthier future. Lalo nyo pang paigtingin ang inyong mga magagandang gawain para masugpo ang problema natin sa malnutrisyon. Mga kababayan, ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon ay hindi lamang nakukuha sa pagkain ng tama, kundi pati rin sa pagsigurong mayroon tayong malinis na kapaligiran, ligtas na komunidad, at matiwasay na pamumuhay. Patuloy tayong magtulungan at pag-iralin ang disiplina sa lahat ng oras upang makamit natin ang isang tunay na mapayapa, malusog at masaganang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang state-of-the-art multi-stage rice processing complex project sa Barangay Ipil, Etiague, Isabela. Inaasahang magbebenepisyohan nito ang libo-libong magsasaka sa lalawigan ng Isabela. Kasama ni Pangulong Marcos sa inspeksyon sina DPWH Secretary Manuel Bonoan at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Proyekto ito ng gobyerno sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na nagkakahalaga ng 67.48 million pesos. Kabilang sa naturang processing complex ang multi-stage rice mill na may 3 tons per hour capacity na may halagang 48.58 million pesos at 5 recirculating dryers na may 12-ton capacity each sa halagang 18.9 million pesos. Layunin ng RCEF na palakasin ang produksyon ng mga magsasaka para makadagdag sa kanilang kita at kabuhayan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mahina ang disenyo at overloading. Ito ang nakitang problema ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang inspeksyonin niya ang bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela. Ayon kay Pangulong Marcos, tinipid ang konstruksyon, hindi nito kayang magpadaan ng truck at tanging maliliit na sasakyan lamang ang pwedeng dumaan. Anya 1.8 billion pesos ang pondo rito ngunit binawasan sa 1 billion peso. Ang kapunot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na managot ang may responsibilidad sa pagbagsak ng tulay sa Kabagan, Isabela. Ayon kay Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na dapat managot ang lahat ng opisyal na sangkot sa konstruksyon ng naturang proyektong infrastruktura. Sabi ni Castro, kasama rin sa pananaguti ng driver ng truck pati ang may-ari o korporasyon na nagmamay-ari ng truck. Imbestigahan mula nang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito. Hindi lamang po dun hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senado walang komento sa petisyon ni Vice Presidente Sara Duterte na humihiling sa Korte Suprema na ipahinto ang impeachment trial. Narito si Nympha Asuncion. Hindi nagbigay ng komento ang Senado sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte na humihiling sa Korte Suprema na ipahinto ang impeachment trial. Nakapaloob ito sa isinumiting manifestation ng Senado sa pamamagitan ng legal counsel na si Maria Valentina Cruz. Sa 3 pahinang manifestation, nakasaad na walang nakapaloob na aligasyon ang Vice Presidente laban sa mataas na kapulungan. Hindi nagkomento ang Senado sa petisyon dahil sila anya ang magsisilbing impeachment judges sa impeachment court. Pinunto rin dito na ang Senado ay may solong kapangyarihan para magdesisyon sa impeachment cases. Alinsunod na rin sa mandato nito sa ilalim ng konstitusyon. Binigyan din ng kopya ng manifestation ang Fortune, Narvasa and Salazar Law Office na abogado ni Duterte, si Speaker Martin Romualdez
House Secretary General Reginald Velasco at ang Office of the Solicitor General. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa si Finance Secretary Ralph Recto na patuloy na tataas ang partisipasyon ng mga kabataan sa labor force ng Pilipinas. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Tiwala si Finance Secretary Ralph Recto na patuloy na tataas ang partisipasyon ng mga kabataan sa labor force ng Pilipinas. Anya dapat samantalihin ng gobyerno ang tinatawag na demographic sweet spot ng bansa. Ginawa ni Recto ang pahayag kasunod ng inilabas na labor force survey ng Philippine Statistics Authority na 2.6 million ang mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho ngayong 2025. Anya kabilang sa mga estratehiya na ginagawa ng pamahalaan ang pagpapahusay ng edukasyon, pagpapaunlad ng workforce, infrastruktura at pamumuhunan. Kabilang sa mga inisyatiba ng gobyerno ang Enterprise-Based Education and Training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act at ang Create More Act na magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Upang mapanatili ang pagiging handa ng mga Pilipino sa hinaharap, ipinatutupad din ng pamahalaan ang Artificial Intelligence Strategy Roadmap na naglalayong palawakin ang paggamit ng AI upang mapabuti ang innovation at productivity ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sapat ang pondo ng Department of Education o DepEd para sa pagkuha ng karagdagang administrative support staff. Detalye na balita mula kay J. Mark Dagala. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na sapat ang pondo kagawaran para sa pagkuha na nasa 7,062 mga school-based administrative support staff para sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang mga kukuning admin support staff ay isa sa ilalim sa contract of service kung saan nakabase ang kanilang sweldo sa regional minimum wage. Sila ay bayaran ani Angara sa loob ng 22 araw bawat buwan, bukod pa sa 12.5% na premium na ibibigay naman ng pautay-utay. Layo nito ani Angara na mabawasan ang pasanin ng mga guro upang makatutok sila sa pagtuturo, gayon din ang pakikisalamuha sa mga mag-aaral. Partikular na mababawa sa mga guro ay ang non-teaching task gaya ng paperworks at administrative duties, kabilang sa magiging trabaho ng admin support staff ang paggawa ng reports, pagtulong sa school programs, gayon din ang paghawak ng clerical task na ibibigay naman ng mga school head. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Education o DepEd pinatigil ang Senior High School Voucher Program sa 55 eskwelahan dahil sa discrepancies. Si Kathleen Forbes sa balita. Hinihinto ng DepEd ang pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program sa may 55 eskwelahan simula pa 2023. Ito ang binahagi ni DepEd Project Manager 3 Tara Rama sa pinatawag na briefing ng House Committee on Basic Education kaugnay sa Asian Enrolled Students sa programa. Anya February 2023 nang i-terminate ang pagpapatupad ng voucher program sa may 22 paaralan na sakop ang school year 2021 hanggang 2022. Para sa school year 2022 hanggang 2023 ay 32 na paaralan at para sa school year 2023 hanggang 2024, isa ang terminated at 12 ang under investigation. Nang natukoy naman ang discrepancy sa naturang mga paaralan ay hindi na itinuloy ang paglalabas ng nasa 200 million pesos na halaga ng voucher. Lumabas din sa briefing na para sa grade 11 students na benepisyaryo ng programa, 10% lang ang namamonitor ng DepEd. Dahil dito nanawagan si Congressman Roman Romulo, chair ng komite na paigtingin ang monitoring system para masigurong ang benepisyaryo ng programa ay yung mga karapat-dapat lamang. Mula Tamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan ang ating nakalap ng mga national news.
Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 5 young farmers ng Kalinga tumanggap ng financial grant assistance matapos tanghaling provincial winners ng Young Farmers Challenge o YFC 2024 Startup category. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 5 young farmers ti Kalinga iti nabigbig kinaikan iti financial grant assistance kalpasan ang mga bakda provincial level winners iti 2024 Young Farmers Challenge Startup category. Kagidan iti interagency flag raising ken re-awarding ceremony iti March 3, 2025 impakaamo ni Provincial Agriculturist Engineer Domingo Baquilan dagiti young farmers apakairamanan da Janet Magadang, Adelfa Loring Balinge, John Lloyd Bangibang, Mara Banggawan ken Jarvik Dalsen. Tunggal may sakit nagaawat iti certificate of award kin 80,000 pesos a financial grant ngagserbi a startup capital wenno pagrugyan tapno maaramid da iti agri-fishery enterprise proposals da. Sigun kini Baquilan iti Young Farmers Challenge ket programa nga ipatpatungpal iti Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service sipud pa iti 2021 babaen iti inisyatiba ni Senator Amy Marcos. Ganda ti programa amang allokoy dagiti youth amang kayat asumrek ti sektor ti agrikultura babaen iti kompetisyon ken paninipaay iti financial assistance aging iti 300,000 pesos kas suporta para iti may patakderda nga agri-fishery enterprises. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. The Department of Social Welfare and Development o DSWD Mountain Province sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP nagbigay ng cash assistance sa 34 na individual mula sa iba't ibang barangay ng Bontoc Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Nangitid iti Department of Social Welfare Mountain Province babanti Sustainable Livelihood Program uno SLPT cash assistance kadag iti 34 katupat nga individual manipod na dumaduma barangays iti Bontoc Mountain Province iti Calman asa is iti Marso ita atawon. Dagiti beneficiaries kat napili babaen iti kasapulan da kat tunggal maysa nakaawat dagito iti 15,000 pesos amang suporta iti bukod da nga livelihood enterprises nga nagapuda ito iti local government unit. Sigun ka ni Caroline Alsati, Provincial Coordinator ti SLP, umuna dagiti nga batch nga nakaawat iti tulong tapno sa runda iti negosyo pakiramanan iti panagtaraken iti dingwen ken dumapay. Kinunana nga daytoy ket makikoordinar da pay iti Municipal Agrarian Office para iti anyaman nga panakasuknan wenno tulong iti daytoy nga programa. Nagyaman nga ron ni Bontoc Mayor Jerome Tudlon iti tulong dagiti naduma nga ahensya iti gobyerno nga daytoy mangmangted iti programa para iti ili. Manipod iti Bontoc Arlene Fagan para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Persons deprived of liberty o PDL sa Mimaropa nabigyan ng pagkakataon na makiisa sa Ash Wednesday. Ang detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena. Nabigyan ng pagkakataon ang persons deprived of liberty o PDL sa iba't ibang jail facilities ng BJMP Mimaropa na makiisa sa pagsisimula ng Kwaresma sa Ash Wednesday kamakalwa. Ayon kay Regional Information Officer Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, ang pagpapahid ng abo sa mananampalataya sa loob ng piitan ay isang pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi, pagbabagong buhay at pagtulong sa mga nangangailangan. Samantalang mahigpit na ipinagbabawal ng BJMP ang pagsasagawa ng self-flagellation bilang isang uri ng penitensya sa loob ng kulungan. Sa halip ay pinapayuhan ng mga PDLs na makibahagi sa kumpisal at banal na misa na isinasagawa ngayong panahon ng Kwaresma. Kabilang sa nakiisa sa aktibidad ay ang District Municipal City Jails ng Mamburao, Rojas, Gasan, Calapan City, Brooks Point, Taytay, Puerto Princesa City, Bansud at San Jose. Mula sa RP1 Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Carmi Isles. Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL-CAC, Caraga Region, nagsagawa ng outreach program sa Simoao Elementary School of Living Tradition sa bayan ng Lianga, Surigao del Sur. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagpaigayog outreach program ang mga miyembrong ahensya sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict con RTFL-CAC kagahapon Marso 6, 2025 sa Simoao Elementary School of Living Tradition, Sitio Simoao, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur. Ang grupo nga gipangunahan ni DILG Regional Director Maria Lucela Lucino nagpang-apod-apod og mga nagkadaiyang serbisyo. Kinigilang kuban sa PNP, AFP, NCIP, TESDA, Department of Agriculture, PhilHealth, NEDA, Department of Health o DepEd. Kundiin adunay gipang apod-apod nga mga tsinelas, vitamins, hygiene kits, school supplies ug uban pang serbisyo alang sa mga lumulupyo sa maong lugar. Kini nga aktibidad kabahin pagihapon sa padayon nga tinguha nga mapalambo ang maong lugar nga wala na ang hulga sa seguridad. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Philippine National Police o PNP sa Hulo ikinagalak ang maigting na kooperasyon ng publiko sa pagsawata sa illegal gambling activities sa bayan. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Kaya kuyag pa mga kapulisan na darating ang gihulo ina mabiskay pag-report sa mga rakyat tungod si mga hinanglang gasara hakaw man nila. Ina magatuloy pag-report kanila habay tayo presentahan kanya ni Dol Sali, Chief of Police ng Law MPS, sinang sabab sunod-sunod positive operation amon na paaw sing kapulisan at huwa illegal gambling. Muna operation na paaw sina kaanuyaon na barangay alat hain unong katao ina nasagaw nila amoy nagapanayam hapos. Kaya sunahan ini kasagaw si natagisarumyaw na barangay World City hampok ka individual hain na rayat sina si barangay San Raimundo. Abiyang tiyatang pa si mga kapulisan ina parkala ihagso ato kanila amon PD 1602 amon nabiyaon na tiyatahan na detention cell sina nasabot station. Mahuwat yung patumtom yisali para ayat ala nabiyaon bulan Ramadan in suway may nang suntuan sin kabataan na iba na di suway pasaran kakitaan si mga ini in mga hinang langgalasara. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Iyan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.